Okay, sa Ecclesiastes chapter 9, verse 10. And since sa October 31 sa November 1, we are remembering our departed loved ones. So alam ko na hindi natin mapipigilan na yan pag-alala, but honestly speaking, di natin alam kung naririnig pa nila tayo no? Amen? Di natin alam kung hanggang ngayon is naririnig nila tayo. Kaya mahalaga na wag na nating hintayin na dumating yung panahon na yon hanggat kasama pa natin sila. Ipadama natin yung dapat nating ipadama. Amen? Okay? Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ang sabi dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, kaya pwede tayong tumayo at basahin lang natin itong dalawang talata, Galatians chapter 6 verse 10 at Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Parehas pa lang verse 10 ito, no? Okay, chapter 9 verse 10 na Ecclesiastes. Ang sabi po dyan, basahin po natin ng sabay-sabay. Whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Galatians chapter 6, verse 10. Okay, Galatians chapter 6, verse 10. Okay, basahin pong muli natin. Ready, go. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them that are of the household of faith. So tayo po'y manalangin, Diyos sa masalangit. Muli po, Panginoon, kami pong mula'y dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami nawa pong muli sa mensahe namin mapapakinggan. At dalahin ko po, tulungan niyo po kami for every opportunity, for every time na meron po kami hanggang sa mga panahon na ito, Panginoon, hanggang kasama namin, Panginoon, especially ang aming loved ones, to show our love for them. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na even our care, so that they could appreciate it, Panginoon, at maramdaman nila ito. At ganoon din po sa amin, Panginoon, na hindi po kami manghihinayang someday. Dala lang po namin, Panginoon, na tunay po ang bubuhay, Panginoon, na napakaikli at hindi rin namin alam kung hanggang kailan niyo po ipapahiram sa amin ang aming buhay at ganoon din po, Panginoon, aming loved ones. So muli po, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, as we listen to your word. At dalayan ko po through your Holy Spirit, kayo pong manguna. Patawarin niyo rin po kami sa aming pagkakasala at kayo pong maitaas pong muli sa aming kalagitnaan. In Jesus I pray. Amen. Split lang po. Okay, kung titingnan po natin, one of the greatest gift that we have is time. Greatest gift. Pero ang problema, hindi natin alam kung hanggang kailan. Amen? Pwedeng meron tayong time ngayon, but tomorrow will be over. Okay? Maaaring ganun din, yung time na kasama mo ang inyong loved ones, at maaaring ito rin yung time na hindi natin sigurado kung ano mangyayari tomorrow, o kaya sa mga susunod na week, susunod na month, susunod na taon. Okay? At sometimes, a lot of people, they assume na meron pa silang opportunity to do something, to show their love, to show their care sa kanilang loved ones sa mga susunod na araw. Paano kapag wala na? Amen? Paano pag wala na? Kaya nga sabi dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 9, whatsoever thy hand findeth to do, kung ano yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Amen? Kung ano yung pwede mong gawin sa loved ones mo, gawin mo na. Because sabi dito, there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Amen? Wala na. Kapag tapos ang buhay natin, it will be over. Okay? Kaya sabi rin sa Galatians chapter 6 verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Gawin na natin yung good things. Especially unto them who are of the household of faith. Ang tinutukoy dito na household of faith, yung kapwa natin mananampalataya. But how much more sa sarili mong pamilya? Amen? Dapat ipakita na natin. Sa message natin ngayon, simple lang, para mabilis. 3 points, amen? Pang message is show your love and care while they are still here. Show your love and care while they are still here. Habang kasama mo pa sila.
One of the greatest regret ng karamihan ng mga tao na iiyakan mo someday pag hindi mo na ipakita yung love and care habang nandito pa sila. Amen? Yung bang hindi mo na nagawa yung dapat mong gawin. Okay? That is the greatest, yung para bang regret ng maraming tao. So anong kailangan natin gawin to show our love and care, especially to our loved ones, to your spouse, to your children, to your dear ones, sa iyong kaibigan, o sino yung mga tao na malapit sa iyo. Gawin mo na hanggat maaga. From time to time, we are reminded ng buhay maikli. As a pastor, one of the greatest, yung greatest hurt na nararamdaman ko, every time na may maririnig akong kakilala natin, miyembro natin, or any person na malapit sa atin. No, hindi lang pamilya mo kundi buong pamilya mo sa church, buong bama, no? So lahat may experience mo yung tawag dito yung mararamdaman mo yung regrets kapag hindi mo na ibigay yung pinaka dapat natin ipaibigay for our loved ones, for our dear ones. So number 1, okay, so 3 bagay lang po para maipadama natin ang ating pag-ibig at pagkalinga habang sila ay nakasapiling natin. Number 1, we need intentional words of love and care. Intentional words of love and care. I know ang words, parang sinasabi natin, basta wala namang gaano ang words. No. Ang words is very important. Ang words is very powerful. And sometimes kung hindi mo sasabihin yung words na yan, kailan mo sasabihin pag hindi niya na naririnig? Kailan mo sasabihin kapag nakahimlay na yung katawang lupa at wala na yung kaluluwa at hindi niya na maririnig at hindi mo na makikita ang reaction? Mas maganda habang malakas pa. Mas maganda habang mayroon ka pang opportunity. Sa Proverbs chapter 18 verse 21, sinabi sa Proverbs kung gaano ka-powerful ang isang salita. Ang sabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Okay? Death and life are in the power of the tongue. And sabi dito, and they that love it shall eat the fruit thereof. Yung death and life, alam nyo ba nasa sa pamamagitan ng salita, pwede kang makapatay ng tao dahil sa grabe ng salita mo? Sino sa inyo nakarinig ng isang salita na until now hindi mo nakakalimutan? Sino sa inyo nakarinig ng salita na para bang naging discouragement sa buong buhay mo, that every time na maririnig mo yon, maalala mo yon, it cost you para manghina. It cost you na para bang dahil sa words na yon at pwedeng, it can cause death. At sino sa inyo nakarinig ng salita na hanggang ngayon, yung salita na yun ay encouragement sa iyo? Amen? Alam nyo, hindi biro ang words na sinasabi natin. So we need to be intentional. Kasi hindi natin alam, sometimes in-underestimate natin ang mga words na sinasabi natin. Pero ang gusto kong sabihin dito, bakit sinabi natin yung word na intentional? Because we don't want to be careless in our words. Mahirap kasi kuminsan yung salita natin naggagaling sa emotion. And most of the time, itong problema, kapag galit tayo, ang dami nating salita, no? Pag hindi ka galit, wala kang gaano salita. Bakit yung word na thank you bihirang marinig, samantalang yung pagpunas sa mali at pagpapagalit, mas masyadong marami? Amen? Kaya nga kapag galit tayo, meron tayong maganda yung rules sa paggalit. Ganito magandang rules sa paggalit. More talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Kapag galit ka, pakita mo na lang na galit ka, huwag ka na lang magsalita. Amen? Okay? Para wag mo nang pagsisihan kung ano yung masabi mong salita. Kasi ang tendency, pag nagsalita tayo, sabihin na natin, pagka halimbawa nasabi mo yan, sasabihin mo doon sa pinagsabihan mo, pasensya na, hindi ko talaga meant yun. Ano lang yung bugso lang ng damdamin, wala na, nasabi mo na. Amen? Kaya mahalaga na mag-ingat tayo. We need to have intentional words na sasabihin. Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication
proceed out of your mouth. Walang dapat corrupt communication. Pwede bang pakita na lang sa yung text? Kapag galit tayo, huwag kayong magmura. Amen? Huwag kayong magsabi ng mga words na hindi nyo naman, para bang, halimbawa may nagalit ka, sana hindi ka na pinanganak. Mga ganun eh. No? Sana hindi ako pinakasal sa'yo. Mga words na. Pag sinabi mo yun, kahit hindi mo intentional, because of emotional outbursts, alam nyo, kapag nasabi nyo yun, ang hirap na yun. Kaya mahalaga rito, do not allow corrupt communication. Do not allow communication out of anger. At alam ko, lahat tayo dito guilty, amen? Amen? May mga times na kapag salita tayo ng mga negative words out of negative emotion. Amen? Pero ano sabi niya dito? Instead of corrupt communication, proceed of your mouth. Sabi dito, but that which is good. Use, sabi dito, good to the use of edifying, to build up, to encourage, that it may minister grace to the hearer. Okay? Yung makapag-minister tayo ng grace for the hearers. Do not speak out of your emotion. Be intentional. Na kapag may sasabihin ka, at kung meron kang nasabing negative, alam nyo, damihan natin yung magagandang positive words na sinasabi natin. Amen? One of the advice sa mga may asawa, no? And one of the advice na magandang gawin, alam nyo ba, halimbawa yung asawa mo nagpalit man lang ng simpleng pundidong ilaw. Tapos sabihin mo dun sa asawa mo, wow, napakabait naman ng asawa ko, tapos sinalikan mo pa yung asawa mo, tinimplahan mo pa ng kape. Alam nyo gagawin ng asawa mo sa susunod? Ilang pundidong ilaw bang pwedeng palitan dito? Okay? Ano ba bang pwedeng ayusin dito? Meron ba sirang washing machine, sirang electric pan o anything para lang. Kasi sometimes hindi natin nararamdaman, hindi pala ordinary yung nasasabing thank you, na-appreciate mo yung ginagawa ng isang tao. Any positive words intentionally, it will create encouragement, it will create something na So we need to speak words to build, not to break. Amen? We need to speak words to heal, not to hurt. Amen? Speak words to bless, not to burden. Dapat mag-isip tayo ng intentional words, positive words, para yung mga words na yan maging encouragement to somebody. At isang bagay, sabi ko nga, kailan mo sasabihin yung mga words na yan kapag nasa kabaong na? Kailan yung huling pagkakataon na nagsabi ka ng positive words to people na mahal mo? Kailan yung huling pagkakataon na nag-express ka ng love and care to your husband, to your wife, to your children? Nagsabi ka ba niyan sa nanay mo? Nagsabi ka ba niyan sa tatay mo? Para bang, ay, nakakaano naman, ang baduy naman. Ang baduy naman sabihin, I love you ma, I love you pa. Baduy ba yun? Sometimes may mga words, ang daling sabihin ng baon ba? Baon pa. No? Pero ang hirap sabihin ng, I love you ma, I love you pa. I-express mo na ngayon pa nang. Dagdagan natin yung expression natin, ng love natin. And alam nyo, sa kakasabi mo, masasanay ka na. And later on, hindi mo lang iano yan sa yung word, but even in your action. Proverbs chapter 12, verse 18. Proverbs chapter 12, verse 18, there is that speaketh like a piercing of the sword. May mga tao daw pag nagsalita, para daw espada na napakatindi at napakatalas, na napakasakit pakinggan. Amen? 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 May mga taong ganun daw eh. But the tongue of the wise is health. Okay? Yung tongue daw ng wise is health. Alam nyo, yung language is either a piercing sword na nakaka-hurt
or a words that could heal. Amen? Amen? So learn to speak intentionally of good words. Learn intentionally to speak about love and your care ngayong habang nandito pa. Sasabihin mo dun sa kabaong, mahal na mahal kita, mama. Ba't hindi mo sinabi nung buhay pa? Okay? Kailan mo sasabihin yun sa kapatid mo? Kailan mo sasabihin yun sa tao na nasa palibot mo? Sometimes, hindi natin sabihin, ayaw natin sabihin dahil nahihiya tayo. Pero yan ang pinakamasakit sabihin kapag hindi niya na naririnig. Pag hindi na naririnig. Kahit isigaw mo yan at marinig ng lahat ng tao na nakapalibot sa iyo, yung tao na nasa kabaong hindi mo na maririnig. At hindi na rin makakapag-reply na magsasabi man lang na ang tagal ko nang hinintay na marinig ang salita na yan. Amen? Sometimes yung mga words na yan, you need to say it while they can appreciate it. Sabihin mo na ngayon habang ma-appreciate yung words na yan. Grabe nung nagliligawan, puro I love you. Pero nang tatapos na magligawan, wala nang I love you. No? Ang matanong na ngayon ng mga asawa, mahal mo pa ba ako? Napapatanong tuloy. Kasi, hindi na pala naririnig yung words na I love you. Amen? Kailan mo maririnig? Pag birthday mo. Every year, once a year. Pag nasa hospital ka, saka mo maririnig. At pinakamarami kapag nasa kabaong ka na. Grabe, no? Hindi ba dapat mas maganda frequent yan? Amen? Intentional words of love and care. Second. Bilis, no? Pero I pray na let's be intentional. Second, intentional time to spend with them. Intentional time to spend with them. Words is not enough. Okay? Words is not enough. It's good na matuto tayo may intentional words. Pero lagyan natin ng action yung words natin. And one of the greatest action is to spend time with your loved ones intentionally. Ang sabi sa Bible sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Yung word na evil dito, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyayari every day. Yung word na evil dito parang calamity or bad news, something na hindi maganda. It means anytime pwedeng may mangyari. Hindi pa tapos ang October 29, pwedeng may mangyari anytime sa October 29. Meron pang ilang oras bago matapos ang October 29. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa October 30, October 31, sa November 1, every day, every minute, every hour ng buhay natin, we do not know. So if you have time to spend intentionally sa loved ones mo. Pasensya na sa sasabihin ko. Pero kung mahal mo ang mga family mo, hindi mo isa-sacrifice ang family mo sa trabaho mo. Nagtatrabaho ka dahil mahal mo ang family mo, pero dahil wala ka sa family mo, paano mo masasabing mahal mo sila? Kaya mahalaga rito, marami nang nasira sa family. At sabihin ko lang sa inyo isang prinsipyo. Mas maganda ang family na kasama, mas maganda sa mga anak kasama nila ang nanay at tatay nila. Kung kayo ay mag-abroad, dapat kasama ang family mo. Pero kung hihiwalay ka sa family mo, sabihin ko sa iyo, yung pera na pinapadala mo is not enough kasi wala yung presence mo.
Hindi ka kilala ng anak mo? Baka madagdagan pang anak mo na hindi pala anak mo. Baka madagdagan yung mga bata doon pero hindi mo pala yung anak mo doon. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Sisirain ang buhay mo. Sisirain ang relationship. Alam nyo, isang bagay na nakakainggit, yung tulugan na lahat kayo nandun sa isang tulugan, kasi pag iwahiwalay na, wala nang fellowship. Amen? Isang maganda pa rin pala yung meron pa ring hapagkainan kung saan kumakain lahat ng family. Kaysa yung iba't ibang oras ang kain, iba-iba kung saan kumakain. Sa sobrang yaman, tag-iisa ng bahay. Hindi na nagkikita. Alam niyo, mahirap yun. We need to redeem the time. Dahil hindi mo alam, you need to maximize. Listen, the only time you know na meron ka ay ngayon. Bukas, hindi mo na alam. So mamayang gabi, pag uwi ninyo, that is the only time na alam nyo, magkakasama pa kayo, bukas hindi mo alam. Kaya habang merong just intentionally give a certain amount of time. And by the way, ito intentional ito, hindi lang nanay at tatay dito. Pati kayong mga anak, alam nyo sa sobrang ganito, pasensya na rin sa mga anak ha. Sa sobrang antindi ng pag-aaral ninyo, hindi nyo na napapansin magulang nyo. Amen? Papa may assignment, Mama may assignment. Paano naman si Papa at Mama? Alam nyo, kapag may opportunity na meron tayong panahon to have time, kahit man lang, just to have time na mag-pray man lang saglit, tanggalin muna si cellphone, patayin muna ang TV. Anong mas mahalaga, yung inkantadya nyo? O yung pamilya nyo? Yung series nyo sa Netflix? O yung family mo? Yung kausap mo sa Facebook at sa Messenger? O yung family mo? Mahalaga yung family natin. Once you lose your time, one of the greatest gift is time. But if you lose time, that is a greatest loss. Why? Because yung time loss cannot be restored. Time loss cannot be replaced. Time loss is gone forever. Once na na-lose mo ang time, hindi mo na pwedeng balikan. May nawala kang isang bagay, pwede mong mahanap ang ibang bagay. Pero ang time, hindi mo na pwedeng ibalik. Amen? Kaya nga, di ba bilang magulang, i-enjoy mo yung anak mo. Ang hirap mag-alaga ng baby, pero i-enjoy mo yan. Kasi minsan lang silang maging baby. Tama? Minsan lang silang maging toddler na makulit. Minsan lang silang maging teenager. Minsan lang silang maging young adult. Hindi mo na maibabalik yan. Ang problema nito, sa sobrang high-tech natin, picture tayo ng picture, pero wala na tayong picture sa wall. Hindi yung ba nahalata ngayon? Saan ang picture mo? Nasa cellphone. Pag tinanong nila, ano itsura ng mama mo? Nasira na yung cellphone, wala na. Hindi katulad naalala nyo before? Pag pumunta ka sa isang bahay, ang unang nandun sa may lamesa, yung mga album ng pictures. Makikita mo anong itsura mo nung baby ka pa, nung madungis na bata ka pa. Amen? Amen? Makikita mo yung itsura ng mama at papa mo ng kinasal. Makikita mo yung kakulitan yung magkakapatid. Pero ngayon, wala na. Dati sa wall, makikita nyo yung kinasal na magulang, makikita nyo yung anak, makikita nyo yung graduate, makikita nyo yung ang daming palamuti sa wall. Ngayon, sa cellphone lahat ang picture. Ang gaganda, ang dami.
Ang kagandahan no, ang matindi noon, dati ang picture, pag nagkamali ka ng picture, hindi mo na maibabalik kasi lalabas na lang yung picture pagka na-develop na yung film. Ay, nakapikit pala ako. Ay, nakanganga pala ako. Ngayon, grabe. Ilang shot. Para lang ma-confirm. Tapos tinignan mo, ang ganda ka. Nakikita mo agad, seconds lang. Maganda na to, okay na to. Pero hindi natin napapaprint. Wala na Psalms 90 verse 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Love is greatly expressed with the time we spend with our dear ones. Amen? Alam nyo, if you will spell the word love, in other words, is T-I-M-E. Time. Amen? Kung mahal mo talaga, okay, if you love your loved ones, you will intentionally spend time with them. The Lord Jesus Christ spent His time with His disciples. The Lord Jesus Christ gave time to Zacchaeus para pumunta sa bahay. Pumunta siya doon sa Samaritan woman. Pumunta siya doon sa Maniac of Gadara. Pinuntahan niya. Nung nag-resurrect siya, He makes sure na lahat ng mga disciples, 500 people, nakakita sa Kanya. He spent time with the 2 disciples na naglalakad sa Emmaus. Nakipagkwentuhan siya hanggang gabi bago niya i-reveal na siyang Panginoon. Pero nagbigay siya ng time. Alam niyo ba na few minutes of laughter can heal a hurting heart? A few minutes natawanan kayo. Tanungin ko kayo, kailan yung huling pagkakataon na nagtawanan kayong pamilya? Iba yung pinagtawanan mo yung May mga iba kasi pinagtawanan Hindi yung bang nagtawanan kayo. Alam yung napakaseryoso ni Pastor Brown. Tama? Sino sa iyo kilala niyo si Pastor Brown? Napakaseryoso niyang tao, but I learned something. Ibuking ko lang siya ng konti. Nanonood siya ng Mr. Bean. Okay? Meron siyang collection ng Mr. Bean. Just to have time to laugh together. Ano yung kakaiba kapag maglalaro kayo together, merong opportunity, spend time. And most of the time, ang mga hindi makalimutan ng mga bata, it's the time. Tandaan nyo, ganun din tayo. Anong hindi mo makalimutan sa magulang mo? The time they spend with you. Hindi mo makalimutan yan. Hindi mo makalimutan yung time na kung paano ka binitbit ng tatay mo sa dagat, na lumalangoy dahil takot ka sa inano ka ng tatay mo. Hindi mo makalimutan yung time na binilang ka ng nanay mo ng bagong bag. May mga things na mga, na may mga na-fellowship with them. Sharing your meal. Alam mo, just sharing a meal in the table could strengthen our family bonds, could restore our broken family bonds. Amen? A prayer together could encourage a fainting heart. Mahalaga na meron tayong time together. And last, number 3. Okay? So intentional, first is intentional, words of love and care, intentional time to spend with them. And number 3, intentional act of service and kindness. Words, time, and action. Okay? Words, time, and action. Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. Huwag tayong manlupaypay. Sige lang, magawin lang natin in well-doing, in doing good things sa ating
Ephesians chapter 4 verse 32, be kind one to another. Amen? Okay pa ba kayo? Parang ayaw nyo talaga Pastor, hindi naman karapat-dapat kasing, but we still need to be kind. Amen? We still need to have a tender-hearted, forgiving one another. Pastor, hanggang kailan magpapatawad? Until 7 times? Anong sabi ng Panginoon? 70 times 7. Huwag mong bilangin. In other words, sabi ng Panginoon, hindi binibilang pagpapatawad. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. Listen, sometimes we celebrate success. Sometimes we celebrate promotion. We celebrate achievement. Pero nakakalimutan natin i-celebrate ang family. Amen? Masyado na tayong materialistic sa mundong ito. Na marami tayong sineselebrate. Sinelebrate mo dahil nagkaroon ka ng trabaho, sinelebrate mo dahil na-promote ka. Pero ang celebration nakakonsentrate sa mga bagay na to pero wala sa family. Listen, bakit ka nagtatrabaho? For your family. Hindi ba ba't mahalaga yung family kaysa sa work? Amen? Bakit ka nag-aaral? For your family. Hindi ba mas mahalaga yung family kaysa sa pag-aaral? I mean, hindi masama ito, pero dapat meron tayong time intentionally given for your family. Amen? Do not wait for opportunity to do something to your loved ones. Look for opportunity. Ulitin ko, wag mong hintayin. Hanapin mo. Kasi pag naghihintay ka, baka hindi dumating. Pero kung naghahanap ka, makakakita ka ng opportunity. Amen? Why not look for opportunity? Pagising mo na umaga, pagkatapos mong pasalamatan ng Panginoon, karoon ka ng personal communication sa Panginoon, then puntahan mo yung magulang mo, puntahan mo yung kapatid mo. Puntahan mo yung loved ones mo, puntahan mo yung anak mo, puntahan mo yung asawa mo. Amen? Amen? Gawa tayo na We need to serve intentionally. We need to look for opportunity. Look for the way to express your love and care sa iyong spouse and children. And by the way, Pastor, mahirap Ang hirap. Yes, mahirap. Pero di ba may Galatians 5 verse 22? Anong sinabi sa Galatians 5:22? Tingnan yung Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23 yan. Pero sa Galatians chapter 5 verse 22, pakilagay na lang yung verse, Brad. Galatians chapter 5 verse 22. Sabi diyan, but the fruit of, if you have the Holy Spirit, listen, if you have the Holy Spirit of God, lalabas yung love, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance, meekness. Lalabas yan. It means, ang isang tunay na ligtas, kung gugustuhin niya, through the help of the Holy Spirit, pwedeng lumabas ang kindness. Pwedeng lumabas ang long-suffering. Pastor, ano ibig sabihin ng long-suffering? Suffering long. Habang buhay, Pastor, possible. Pero gamitin pa rin natin yan. Okay? Listen, a simple hug means a lot. Yung yakapin mo lang yung loved ones mo. One time, hindi kami sinanay na magulang namin na humalik sa kanila. Hindi kami ganun ka-showy dahil hindi kami sinanay. But nung time na ako ay saved na, at the age of 17 ako na saved, I think 18 years old. Kung hindi ako nagkakalmi, 17 years old or 18 years old, most likely 18 years old when first time kong hinalikan ng nanay ko sa cheek. Para siyang na-shock. Dahil for 18 years, hindi ko ginagawa yon.
For 18 years, kahit kaming tatlo, walang gumawa nun. And it was her first time na nahalikan siya ng anak after 18 years. And doon ko na-realize, a simple kiss sa magulang mo ay napakahalaga. Kung kailan ako na-save, saka ako natutong mag-bless. For 18 years and so 17 years, hindi ako marunong mag-bless. Pero that time, kusa ako nag-bless. Yung mga simple act, simple thing na pwede mong gawin, hindi mo alam na pwede mangyari yan. A thoughtful act may give inspiration to your loved ones to continue in their life even it's hard. Hindi natin alam na mga magulang natin gusto nang mamatay sa sobrang hirap ng buhay. Narinig ko to sa nanay ko one time. Sana namatay na ako nung nakuryente ako. At nasaktan ako that time. Kasi para bang ganun kahirap yung nararanasan niyang hirap. Pero once na may nakikita siyang act of kindness, act of love, act of care, alam niyo yun, meron siyang panibagong lakas na magpatuloy. Amen? Ang father ko na-stroke since, di ko alam kung anong year siya na-stroke. Siguro nasa 5 years na may get or 6 years. Na-stroke ang father ko. Pero every time na pupunta ako sa bahay, tapos may dala ka lang simpleng pasalubong. Alam niyo yun, yung pag pumunta ka sa bahay tapos meron kang dalang Jollibee. Yun lang. Kaya pag tatanungin ko siya, biglang akong tumawag, sasabihin niya biglang, mayroon siyang sasabihin na isang bagay, tapos sasabihin ko kay nanay, Nay, padala ko ng perang, bili ka ng ganito. Tuwang-tuwa yan. And every time na nandun ako, parang bata, sasamantalin niya yung request ng request. Kasi sabi niya, pag wala ka rito, hindi ako gaano maka-request. Pero alam niyo yun, sometimes, yun na yung kaligayahan nila eh. Nasa edad na sila ng 70s, ano pang dapat mong gawin? Kaya nung nagkaroon kami ng opportunity, pinagawa namin yung simpleng-simple lang. Pag nakita niyo yung bahay namin, very simple. Pag nakita niyo yung bahay namin is very simple. Dating kulungan ng baboy yan. Tapos pinagawa na yan, bawat kwarto. Then pinalaki ng pinalaki pero ang baba ng bubong. Ang init-init. Then sabi namin magkapatid, sabi ko, dahil si Ronnie meron siyang air condition na sabi ko, pagawa natin yung kwarto ni tatay, nila nanay. Lagyan natin ng kisame, sabi ko paggawa ko lang. Then para pag mainit ng panahon, pwede siyang pumunta doon. Just, meron lang siyang mapupuntahan na magiging malamig sa kanya. Kahit na very simple lang. Alam nyo, mga bagay yan na simple lang, pero appreciated. One time, pagdadalang ko siya ng flashlight na yung flashlight na very simple na every time may dadalhin ako sa kanya, sasabihin niya, ayokong to, kasi bigay ito ni Ramil. Simple, pero hindi nakakalimutan. Amen? And lastly, bago ako magtapos, yung loved ones mo, hindi mo alam kung kailan mo makakapiling. But there is an assurance na pwede mo siya makasama for eternity. Alam mo kung paano natin makakasama natin ang loved ones natin for eternity? Do not just look for your life sa temporaring buhay na to. You need to accept the Lord Jesus Christ para magkaroon ng eternal life. At kung may eternal life ka, you will spend with your loved ones eternally with the Lord Jesus Christ. Hindi relihiyon ang kailangan mo. Hindi baptism ang kailangan mo. Ang kailangan mo, tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas. And very simple para tanggapin ng Panginoon. Ang sasabihin mo, Pastor, bakit napakasimple? Simple sa atin, pero hindi simple sa Panginoon Jesucristo. Sabihin ko lang sa inyo, sa Romans chapter 5 verse 8, pakiano nga yung Romans chapter 5 verse 8, hindi simple ng Panginoon na matay sa cross para sa ating kasalanan.
na ilibing at muling nabuhay. Pero ang kamatayan niya sa cross, ang sabi dito, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. One truth na makikita natin dito, we are all sinners. Amen? As a sinner, we are not worthy in heaven. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. At ang sabi rin sa Revelation chapter 21 verse 8, ang place natin is eternal fire. Eternal lake of fire. Pero ang sabi sa Bible, because, balik tayo lang doon sa Romans chapter 5 verse 8, but because of the love of Christ, He died for you and me. At dahil namatay siya para sa atin, pwede tayong tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Kaya kung titignan natin sa John 3:16, okay, last verse, John chapter 3 verse 16. Sa mga bisita natin na wala pang katiyakan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. This is the summary of the whole Bible. Minahal ng Diyos ang lahat ng tao, binigay niya ang kanyang anak para sa ating kasalanan, at ang requirement lang ng Panginoon, sabihin nyo na, Pastor, napakasimple naman, pero yan ang requirement ng Panginoon, that whosoever believeth in Him. Kung mananampalataya ka sa ginawa ni Jesucristo sa cross, at nananampalataya ka na siya lang tagapagligtas, hindi ang religion mo, hindi ang good works, ang sabi sa Bible, should not perish. Hindi ka mapapahamak sa impyerno, but have everlasting life. And that is the thing na gusto namin i-share sa lahat ng tao na kaka-attend sa church. Hindi natin kailangan palitan ng religion. Ang kailangan mo, relasyon sa Panginoon. August 26, 1995, tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. At ang sabi sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kung mahal mo ang family mo, at sino sa inyo mahal niyo ang family niyo? Taas ang kamay. Then ipagpipray mo na mas-save ang family mo. Ipagpipray mo na mas-save ang anak mo. Ipagpipray mo na mas-save ang asawa mo. Ipagpipray mo na mas-save ka rin. So that ang reunion hindi sa impyerno, kundi sa langit. Dahil sabihin ko sa inyo, ang buhay sa mundo temporary. Whether you like it or not, tatanda tayo. Whether you like it or not, mamamatay tayo. Walang makakapigil sa kamatayan. Pero kapag mayroon kang eternity, kung eternal life ka, you are bound for eternity, kapiling ang iyong loved ones together with the Lord. I pray na tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Sa ating mga members sa church at sa mga taong tumanggap na sa Panginoon Kristo, how to show your love and care to your loved ones while they are still here? Intentional words. Intentional time. Intentional act. Gawin mo yan habang kasama mo pa sila. So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Di ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon. But the first invitation, habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, ulitin ko, hindi nyo kailangan tanggapin ng Loma Baptist Church ang pagiging Baptist. But if you want to have eternal life, habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, habang hindi, huwag mo nang tutugtog ang pianist, kaya pwede kang tumugtog pero may mahina lang. Habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ, simple lang kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, tanggapin mo ng Panginoon Jesucristo lang makakapagligtas sa iyo sa kabayaran ng kasalanan na impyerno at pagtungo sa dagat-dagatang apoy. Siya lang tagapagligtas. Wala nang iba. At pangatlo, tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. So habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, why not sumunod ka sa panalangin ito? Sabihin mo ang panalangin ito na may tao sa iyong puso. Sundan mo ko sa panalangin ito. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyong kaharian. Ako po'y nananampalataya na ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang tanging tagapagligtas, ang namatay sa krus, na ilibing at muling nabuhay. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso
pumasok ka, Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Ito na po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Habang nakayukong ulo, nakapikit ang mata, sino sa inyo nag-pray, sumunod sa panalangin yun? Taas ang kamay. Habang nakayukong ulo, nakapikit ang mata, gusto ko lang malaman. Amen. Nakakita ko na isa. Pwede mo nang ibaba? Amen. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Pakitaas nga ulit ng kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa ba? 6. Okay? 7. Meron sa likod. Amen. So I thank God for 7 who accepted the Lord Jesus Christ. At kung meron kayong question, kayo mga bisita po, meron po kayong question, huwag po kayong mahiya. Lumapit po kayo sa akin, lumapit po kayo sa mga pwedeng member dito sa church, or if you want just to observe, pwede po kayong attend anytime sa church. You are much very welcome. And I pray na maging blessing po sa inyo every time na pupunta kayo sa church. Habang tumutugtog ang piano sa ating mga members, if God spoke to your heart, I don't know kung saan anong dinadaanan mo ngayon, but ang mga tao sa buhay mo, nakapiling mo ngayon, is a gift from God. At kailangan mo ipakita sa kanila yung pag-ibig at pagkalinga mo habang may panahon ka pa. Intentionally, say a words of love and care sa loved ones mo. Sabihan mo sila na mahal mo sila. Hindi nakakahiya na magsalita na mahal mo sila. Sabihin mo pa rin. Even a message from cellphone. Even mas maganda kapag sinabi mo tagalaga personal. And let that be a habit to intentionally say words of love and care sa iyong loved ones. Second, intentionally give your time. Kahit maikling panahon, basta meron kang time. A simple time to fellowship with your loved ones. Simple time to yung magkwentuhan man lang kayo, something lang na mag-share kayo ng mga bagay na na-experience ninyo. Mahalaga yun. And intentionally, act something about service and kindness. Do something sa iyong loved ones. Magkaroon kayo ng at least kahit papano. Ipakita mo lang intentionally. Sabi ko nga, simple hug, simple kiss, simple things na ibibigay mo, simple action of love. It will mean a lot. It could give a lasting impact. It could become a legacy o somewhat na hindi nila makakalimutan once na ginawa mo yun intentionally. Habang buhay pa sila. Habang may panahon pa. It might be na meron na tayong loved ones na namunauna na sa atin. Pero tandaan mo, meron pa kayong loved ones na kapiling mo ngayon. Maring wala na ang tatay mo pero nandyan pang nanay mo. Maring wala na ang magulang mo pero nandyan pang kapatid mo. Or, napakaganda kung kumpleto pa kayo. Why not spend time? Spend time. Alam nyo kung minsan, may mga problema tayo na kailangan lang pala nating i-voice out para maintindihan tayo. At once na voice out mo yan, sabihin ko sa iyo, baka gumaang ang pakalooban mo, and that will start na magkaroon kayo ng growth sa iyong loved ones. So, pray ako, closing prayer, then after this, I'll be given the 8:05 pa lang, amen? Bibigay ko yung time para 8:30 makauwi tayo, bibigay ko yung time sa LBCA. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message tonight. A simple message, but something na kailangan namin, Panginoon. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami to intentionally say words na kailangan namin sabihin sa loved ones namin. Time and action na kailangan namin pong ipadama. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng mga gumawa ng pagpapasya. At maraming salamat po for 7 visitors na tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas. And I pray for every person na tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas.
Tulungan niyo po silang lumago sa pananampalataya. Lord, alam ko po na marami pa po silang matututunan sa inyong salita. And I pray na intentionally din po, Panginoon, i-desire nila na mag-grow at maka-attend sa church para mas makilala ka pa, Panginoon, at mas maunawaan pa at matuto mula sa inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng lahat ng mga ginawang pagpapasya at i-bless niyo rin pong natitirang panahon para sa aming recognition sa LBCA. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.